Madayaw na adlaw katawhan sa 17 barangays sang Wow Manay. Ako si April Dream and welcome sang programang Halalan 2025 Logbook. Katawhan istudyuhi sino yang kanato mga aspirant candidate na aon dako na panlantaw sang kanato munisipyo ng Wow Manay. Of course, doon na adlaw isab kanato sukion, una yang tinguha ng isa ka utaw na gusto mo balik magpapili para sa lungsod ng Manay. Of course, sa 17 ka barangay, iyan sa kamayo mga kamot, yang kanaan puwersa para mabalik yang kanaan pagserbisyo kamayo. And of course, ani doon kita para ihatag kamayo, ipakita kamayo, para ipadungog kamayo kung una yang kanaan tinguha tumong para magpapili yaan doon ng election 2025. Of course, ani doon yung Halalan 2025 Logbook, yung imbitahan namin yung isa ka una yung feelings na isa ko na imbitahan ng Halalan 2025 Logbook. Hi, April and hi, Sam. So nice to see you again, guys. And it's an honor, no, for me na naging bahagi na naman ulit, no? Kasi the first term ko is nandito din kayo, no, para hingiin yung mga iba-ibang opinion. And sobra akong nagpapasalamat dahil hindi nyo pa rin ako nakalimutan, of course, kabilang dito sa Halalan 2025 Logbook. Sa 17 ka barangay, I'm sure, ang pagyapon niya kalingaw siguro kan mo, grabe, yang kan mo kagwapa makitaan sang pangan mo. Pero yung pangutana doon, hayin gasugod gayud yang pangan mo na Daisy. Okay, so my name is Daisy. So Daisy Donato, no? Nahimong ko nung barangay sa Barangay Guza. And actually, ato gay ako kautaw, no? Igiskwela akong adto ng grade 1. And yang kanak ginikanan is si Edita, no? Edita Bilad Maginsawan. And my father is Francisco Mandabon Donato. And iskwela ko nga to ng grade 1 lang. And after that, nag-transfer da ako Concepcion ng grade 2, grade 3 Davao City Dantel High School, then high school to college Manila. And after that, I work hard, of course, for the sake of my family, no, para makatabang isab kita. And bumalik ako dito ulit, no, kay nagrasyahan naman ta ginagmay. So pag uli ko nga ni, that was the time, no, na naging punong barangay ako sa Barangay Guza. So I know it's a calling for me na naging punong barangay, and my vision during that time is to give the development of Barangay Guza, and that is why Guza now is namamayagpag. So now dito na tayo sa konseho, no, naging municipal councilor tayo at present, and now second time around. Nakita niyo doon binagay namin yang kan mo kagikan roots. Unan yang dapat mangibabaw sa isa ka aspirant candidate pagka municipal councilor again. Kwarta o gugma? Gugma. Nasa? You cannot serve without love, no? Pinaka-importante kasi yung gugma, kay na nga sa pagyahigugma ko manggod sang kan mo isig ka utaw. Tanan nang gusto mo pagabuhaton, dili ko kapuyan. Especially when it comes into service, on how to serve people here in Manay. Kasi, for me, I serve with love. Without feelings, without love, maybe I cannot do anything to help other people also. Laong pa, kung may sapi mo, malabo ka mo daog. Actually, dili ako mutuon no, na pagwaykan mo kwarta, dili ka butuhan, dili ka mudaog. Kasi ako, actually, hindi man marami ang pera ko, no? Ihangyo lang gid ko sa katawhan nga, pag ihatag nila ang chances ako ang ilaha kong suportahan, mo serbisyo gyud kog tinud-anay. So, I don't think so kung pag wala kang pera, hindi ka mananalo. No, I don't believe that. Kasi lahat ng mga tao natin dito sa lungsod ng Manay, maalam silang pumili kung sino ang kanilang pipiliin sa bawat halalan. Mading hitabo na krimen, kawat, or even disgrasya. Ano mga dapat solutions ini? Okay, yung solution siya, and actually, we have our many uniform, no? Especially mga kanato PNP, no? Pinaagi sang kanilan mga pagtabang kanato nga ni kanilan pagbantay kanunay sang kanato lungsod, of course. Yang kanato asa sangguniang bayan member, especially sang kanato halangdong mayor, the Honorable John Marco dahingirang nagihatag isab nami ang suporta nami sang PNP para isab makalihok silan para masugpo yung krimen nga ni sang kanato lungsod. Pabor ka ba sa mandatory drug testing sa government officials and government employees? Of course, 110%. Kailangan talaga meron tayong drug test to all of the government employees. And una yung kanong mga programa, ulakang para sa mga asosasyon or organization na mag-exist pa more
especially sa kanato mga kabatanunan? Actually, sa mga kabatanunan, ang di kanak mga programa na ginahatag kanila, no, especially sa mga college student, of course, ani kita sa paghatag ng ginagmay na financial assistance ang kanilang pag-eskwela, although ginagmay lang, but I do believe na itong ginahatag na ginagmay na tabang kanilang is malipay da ako kasi kahit papaano ang kanak contribution na yahimo kanilang kay ako manggod gatuo ako na yung kanato mga kabatanunan is amo yung pag-asa ng kanato pag-asa ng bayan. So I help kutob sang kanak makaya, no, kinahanglan gani of course hikayato nato silan to join sports, not to drugs kasi ito yung mga way, no, mga daan para dili sila mahumaling sang masamang droga. Perfect. So how about yung kanato kung dako gayud ang kanilang tabang? Murag they are our backbone during COVID up until now. Yung kanato barangay health worker. What do you mean is mga BHWs? Oo. Okay, actually adon ang kanato ginatawag na sangsanggo ni ang bayan, we already approved the ordinance of bakuna champions, which is mga BHWs. All of the not all the BHWs are already trained, but ang mga pipila ka mga BHWs na trained ng kanato municipal health, no, of course ani ang kanato UIC si Ma'am Jenny Lahura. So yukato siya sang SB. So kanato dapat suportahan ni mga BHWs kay kasi sang kabarangayan sila manggod yang yatigam, no, yatigam especially kung una ng mga problema ngadto. So tagaan nato sila ng suporta para isab makalihok yang kabarangayan kay kung without our support also especially the sangguni ang bayan members maglisod isab sila patuman ang kanilang mga aktibidades sang kanato lungsod. Ang kanato mga BHWs is daghan kaayo daigay ang kanilang contribute kumbaga although yatigam kita na their salaries, their honorarium is not enough kay voluntaryo lang yang ginahimo nila. So pasalamatan nato sila ng dako, no, sang tanan mga BHWs, no, kay awo ko nila di man isa kita makakuha ng data. So whatever the problem in their own barangays ginabitbit yan nila nga ni sang kanato munisipyo para isab matigam kita, para isab maaksyonan daunan day mga panghitabo nga to sa kabukiran. And how about nga nato sa mga senior citizen? Okay, mga senior citizen, hindi ibig sabihin, no, dili pasabot senior citizen na ka kinahanglan na alang jud ka sa imong panimalay, no, kinahanglan pod man kanato mga activities, no, sang kabarangayan kinahanglan tagaan nato og pagtagad ang mga katigulangan, no, mga senior citizen dili lang pinaagi sa paghatag og unsa ilang mga pinahanglan, especially example maintenances, mga tambal, kundi atuwa silang hikayaton, no, na lumabas sa pamamahay nila kahit papaano magzumba man lang ng mga activities, so para dili sila mas stagnant ngadto sa kanilang bahay na the more sila magkaluya kinahanglan atuwa silang i-encourage na encourage nato sila na all dili pasabot nga senior citizen na mo diha na lang mo sa inyong panimalay. Your programs or panlantaw mo saan ka nato mga fishermen? Saan ka nato mga fishermen actually adunay asosasyon karon nga ginabugna diri sa atong lungsod, no, the United Manay Fishermen's Association, which is the president, Mr. Ronnie Maparo. And isa na nga amo ang kinatagaan o pagtagad, and of course yang kanato halang dong congressman na kanato maabot na gobernador sang kanato probinsya adunay gi-allocate na budget kanilan para isa makahatag kita ng programa ngadto sang mga mangingisda, no, kay kung aon kanilang mga problema manggod kung ipaabot lang sa sangguni ang bayan maaksyonan jud na kay in every problem naa gyud nay solusyon. April. Then recently, Municipality of Manay was declared as first-class municipality, and congratulations. Congratulations for us for that, no? Kay actually, yes, of course. Bakit naging first-class municipality yung ating Municipality of Manay? With the help of our Honorable Mayor GM Dayanghirang, and of course, yung kanato halangdong Congressman, Honorable Nelson Dayanghirang, no, pinaagis ang kanilang mga pagpaningkamot, initiative nilan ba? Especially kay Sir Nelson, kasi as a congressman, maday gayud yung budget na abot na ni sang kanato lungsod na isa-isabyan yang development ng kanato lungsod is nagmalambuon, of course yung yagiging progressive siya tungod ng kanilang pag-initiative na makada ng mga proyekto ngani, and of course with the help of our Mayor GM na laging nakatutok, no, kay dili man nato yan maangkon kung wa isab magtrabaho ng madayaw yang kanato halang dong mayor. Perfect. So, kung makita mo yung color yellow, una ning ginalaon puso. Color yellow, that's the favorite color of our congressman, no, Sir Nelson Dayanghirang. And of course, para siyang isang liwanag, no, liwanag at tagumpay ng lungsod ng Manay. And Women's Month is approaching. That would be probably next month. Una ni mga programa na dapat ipaambit mo gaw sing kanato mga kababayan. Okay, women. If you're going to talk about women empowerment,
no. Ay, perfect. Yes. So kinahanglan no, yang mga kabubayan no, madaig adun yung mga kabubayan na wa da mag-standby sa kanilang mga bahay. No, kasi halos lahat ng kababaihan ngayon may mga kanya-kanyang trabaho na. Wa da magsalig sang kanilang bana. No? So when it comes ang women's, we always support them, no, especially sa paghatag ng mga livelihood program no sa kabarangayan, and of course, yung kanato kadi committee chair ng women's, si Councilor John May Liavori dayang hirang, no, na always isab, no, na yaghatag ng suporta sa kanato mga kabubayan. And of course, as a committee members of that committee, so we always support them. Since you are an incumbent councilor ng munisipyo ng Manay, aon lang gayon, nasa magpabuto pa ka doon ng halalan 2025? Magpaboto? Just kidding. Okay, so I need the support of people of Manay kasi daghan pa kaay kog mga pangandoy no sa ato ang lungsod, and yatigam isab ako na wa ako pa isab ka-accommodate nitong mga yang inahanglan ng tabang no, kasi of course kung isipon man gud nato pila sa laang yang kanang income, but despite of that no, ako personal yan ning kamot isab ako manginabuhi ng kanang sariling panginabuhian ginagmay negosyo kay dili gyud siya enough, hindi sapat yung kung tawagin natin yung sweldo ng isang konsehala, hindi sapat para maitulong sa karamihan. But tungod kay ang tungod desidido ako manerbisyo sang kanato lungsod, yang itagay ako ng pamaagi, and of course nangasa kinahanglan ko gayud yang boto ng mga katawhan. Dili sa isab ako makaserbisyo ng todo-todo kung way isab kanak maangkon na boto na maangkon ko yang kadaugan sa umaabot. Unan, yang yabuhat ni Cons Daisy sa munisipyo na Manay na makapaglangko sa sarili mo. Proud kayo ako sin. Of course, I am very proud of myself, you know. Ma-proud ko gayud kay usahay man gud yang para sang pamilya mo. Set aside na siya para sang iba na utaw, no? May mga ilang beses na minsan nafe-feel mo yung pagod. Pero if you serve with love, yun nga sabi ko kanina, if you serve with love, hindi mo na maramdaman yung pagod eh. Hindi mo na maramdaman yung pagod, at saka yung naana tayo ginabuhat no, mga serbisyo nga ginahatag na ako sa mga katawhan, especially kaning education. So natay mga pipila ka mga schools karon nga natagaan natong budget no, sampulan tagaan na talang kamo ng sample. Of course, Evaristo, I give them 25,000 no, na ako'y budget yearly 25,000, and the other schools also. So no, although may maraming school pa na hindi ko nabigyan, but kutob sang kanak makaya ginaisa-isa ko gyud no, kahit papaano kasi matagaan ko sila ginagmay. Of course, Merinol nakapagbigay na tayo diyan ng 25,000 also. So ginahinay-hinay lang gyud nako para ma-accommodate nako ang uban pa nga school nga kabalo ko nang inanglan, and social services no, ang kanato assistance for burial assistance, ang kanato ginahatag of course yung mga reseta no, mga inahanglan any kung sino moabot nga ni bahay na yang inahanglan, kunan man ito gisugdan ko, still gihapon pa dayon hangtod adoon. Ay, grabe kayo pagka-generous, perfect kabuutan kayo. So, thank you sa, maka-proud isab. Ako maka-proud isab ako. So, ngayon sa talking about family, istugutan nila yung family, of course, and love, kaya pa ba yan ikaw Daisy doon, pagsabayo niyan kanong serbisyo, isip, kaduhang at termino mo, kauban yung pamilya mo or serbisyo mo, unon mo pagbalansi ang oras mo sa? Actually, yun nga, kasi pagka gusto mo kasi ang mga bagay-bagay, may mga paraan yan eh. O, pagka gusto mo ang isang bagay, gawan mo ng paraan, paano mo. Medyo mahirap lang kasi hati-hatiin yung time kasi nag-iisa lang yung katawan natin, pero pag gusto mo may paraan, no? Hindi mo pwedeng sabihin na, I can't, di ba? So, binigyan tayo ng lakas ng Diyos, no, na pangangatawan para gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong i-pursue. So, it's okay. It's okay lang. Normal. Normal lang kasi ang hirap. Nag-aaral pa ako, no? Nagserbisyo pa, may family pa. Napakagay nga negosyo nga ginaano. Minsan nalilito na ako alin ba yung uunahin ko. Of course, I have my dreams also, no, to finish my studies. Of course, I'm taking up now the political science. So kay kung di ko mag-eskwela, wala ko'y kaalam nga na ako sa sangguniang bayan, dili na ako mai-fight ang imuhang problema sa ay kana grabe jud kana jud ang maging proud ta, of course, to finish our studies. Laban lang jud ta dira nga laban lang, yes. So kailangan gugma jud ang pag-iral. And with love. Yes, and of course, ini ang pinaka-importante since yadunggan naman nato tanan, pero gusto lang namo balikon para kan mo. Unan gayud yan gusto mo ipadayon na plataporma ni gobyerno mo as a municipal councilor. Actually, ang plataporma ko gyud is ang kana lingwahe na ginagamit nini para sang kadaghanan no. Na ikaw ug ako, kitang tanan magkahiusa alang sa kalambuan jud sa lungsod na Manay. Kasi hindi kaya kasi nag-iisang tao yan eh. Kailangan talaga kung gusto natin may
mabilis na development sa ating lungsod, kailangan natin magtulungan, no? Tulungan natin yung mga, of course, ang mga netizen kailangan sumunod kung ano ang dapat sundin. Kasi pag mayroon tayong ordinance na hindi natin kayang sundin, walang mangyayaring progress at development sa ating lungsod. So may mga rules and policies tayo na kailangan sundin at ipatuman. So para magkaroon tayo ng more development in our municipality. Fast talk for the Halalan 2025 logbook. Cons, ready na? Ready na. There you go. First up, we have good leadership or stagnant leadership. Good leadership. of course. Magpa-advise or mag-advise? Pwede dalawa, magpa-advise and mag-advise. I need also kasi advice from yung mga kumbaga, mas may alam na kaysa sa akin, no? And to give some advices, kung ano lang yung kaya ko, I can also give advice anyone, no? Na kailangan yung advice ko. Wag lang sa pag-ibig, ha? Yung ano dyan na real life, dila sa na dyan magagugma-gugma. Of course, laban ta din nga sa next part is, kunsihal na dapat di pabutuhan. Kunsihal na dapat dili pabutuhan katong mga tapulan. Yes. Complete the statement. Sana pagising ko, Sana pagising ko ganito pa rin ako kaganda. ay! Magparaya or magpakumbaba? Magparaya at magpakumbaba. Yan. For Dalawa. progress or for self-interest? For progress. Pagising sa umaga, anong ginagawa mo? Pagising sa umaga, thank you Lord for giving me this wonderful life, and of course, maghilamos at mag-toothbrush. Ayun, just to say thank you talaga sa atong Almighty Father. Bibili ng buto or magpapabuto? Magpabuto? No. Magpapabuto, syempre. Yes. O kani, kanato ini or kanato da isab? Kanato ini. From 1 to 8, anong pwesto ang gusto mo? Okay, wag lang po sa number 9. Sa anong number? 1 to 8. Ayun. More pera or more kaibigan? More pera at kaibigan. Pagmatada or pagkambyuda? Pagmata. Kung ulam ka, ano ka? Kung ulam ako, oh my, kahirap ba ano? Pwede bulad? Correct. Oh, appetizer ba, pampagana o kaon o daghang kanon. Correct. Alright. Ito, maliligo ng buo or maliligo ng half ba? Buo, syempre. Sipag o tiyaga? Sipag at tiyaga. Ayuda or programa? Programa. Isang kaibigan sa politika na dapat manalo? Kami lahat, Listahan ng ayuda or listahan ng programa? listahan ng programa. Kapayapaan or kaguluhan? Kapayapaan. Of Complete course. statement. Gusto ko sana? Gusto ko sana sa darating na halalan, ako inyong suportahan para makapagsilbi ako sa taong bayan. Wow! Okay, next is katangian ng politiko na dapat iboto. 3 lang kabuo. Actually, I love integrity and compassion compassion with experience and competence. Ayun, Competence so with perfect. experience. Kani, oo or hindi, ma-IT ka ba? Sometimes, Sigaw or bulong? bulong. Singing or dancing? Singing lang. Complete ka ng statement. Walang sayang ang boto mo kung Walang sayang ang boto mo kung iboboto mo si Councilor Daisy Donato. guilty or not guilty. Gibayaran ka para mo daog. Not guilty. Araw o gabi. Dalawa, araw-gabi. Ito, Team United Manay or Team United supporter? Team United Manay. of Daisy or course. Sunflower? Daisy. Valentine's Day or normal day? Pwede ka ng duha. Normal day o Valentine's Day. Ay! Sa banyo or sa kwarto? Sa kwarto o banyo. Sex or chocolate? Kanang duha. Lights off, lights on. Lights off and on. Ay, grabe. Ay, perfect kayo. Ay, Cons, thank you so much. Grabe ka perfect. Of course, nga na dyan si Cons. Ka na parang give lang, free will lang. So jolly, perfect. While we are still alive, let us enjoy our life ba na wala tayong nasasagasaan na kapwa natin. Gumawa lang tayo ng mabuti. No one is perfect in this world, Sam and April, but let us always be thankful to our God, no, na despite of what happens sometimes, there's lots of trials and problems, no, we are still alive. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga bagay-bagay dapat nating pasalamatan. And of course, I am so very thankful that I have you here, no, na ever since na andyan ako sa my career, of course, nandyan kayo nakasuporta. And of course, this Halalan 2025 logbook, it's an honor. Siyempre, masaya ako na isa na namang karangalan, no, na ma-interview ng ating mga butihing, mga LGBT community. Thank you so much. And it's our pleasure also na always kau gayon isang ka nami magaiban. Bisa na pagkontak namin yan kau gayon. So at this time, Cons, maraming salamat. So for the 17 barangay o Manay, kamayo na gay dungog, yung tinguha og tumong ng kanato, pinakagwapa na konsihala ng Manay, Honorable Daisy M. Donato. Pero yan yapon sa mga kamot mayo, kung unan or sino o yang dapat mayo i-shade or pilion para sa piniliay ng kanato halalan this coming 2025. Of course, thank you so much
kon sa Halalan Thank you so 2025 much. logbook. To all of you, to all the people here in Manay, no, yatigam-daman kamo kung sino si Konsehala Daisy Donato, yatigam kamo kung mununo isab ako manerbisyo sang kanato lungsod, no. Ako maningkamot ako kutob ng kanak makaya na maipadayon ko yang kanak ya sugdan, no, rest assured na ngining kamayo ubos na higala, ubos na konsehala, always magalantaw kunan yang kadayawan para sang kanato lungsod, no, na ngining kanak ginalaong na magtinabangay lang kita para sang kanato kalambuan ang kanato lungsod kay dili gay gini makaya ng isa lang kautaw kun dili pinaagi sang kanato pagtinabangay an pagsinuportahay sa matag usa. No matter what happen, no, kita sino sa mga tinabangay kun dili kita laang. So anyway, mga moyo, no, this is not the right time to please you all, but yatigam kamo kung mununo ako manerbisyo, nakagaay mayo ako ng chances pa na sa umaabot na pinili ay magpabiling gihapon yang kamayo ubos na higala, ubos na konsehalan sang kamayo kamayo kasing-kasing. And I will pray you all also na hikapon yang kamayo matag-usa nakakasing-kasing na hikapon ng Ginoo na isa-isa magustuhan mayo kaiban ng kanak mga ka-team, the United Manay and of course the Kanato Ini team. Thank you so much everyone and God bless you all. And daghang salamat 17 barangays sang lungsod ng Manay and even sang Tiro Pilipinas. Studio Himayo yung kanato mga aspirant candidate na yung logbook. Daunan yung kanilang tumong para sa kanilang kandidatura doon ng 2025. You have the right to choose, you have the right to vote. Once again, ako si April Dream and you are watching Halalan 2025 Logbook. Ayan!